depensa ang naging susi para hawakan ng Gene Kings ang 2-1 lead sa series na to ng semifinals at patuloy ang pagdodomina nitong si Brownlee sa serye na to. Samantalang malaking problema naman ngayon ang kinaharap ng San Miguel Beermen at mapapatanong ka nga raw talaga ngayon kung magagawan pa nga raw ng paraan ni Coach George Gallant na ibalik ang laro nitong si Fajardo sa ilalim, lalo't ngayon nga diyan nakapokus ang Gene Kings kung paano depensahan at pigilan itong si JMF pagdating sa ilalim. So sa tatlong game na nilaro ng Ginebra at San Miguel Beermen sa semifinals na to, pansin-pansin nga raw ang malaking advantage ng Ginebra dahil sa ginagawa nilang defense strategy, lalo na itong sistema at panibagong strategy nga nitong si Coach Tim Cone sa game na to. Mula sa game 1 nakuha nila ang 17 leading score. Samantalang sa game 2 nakuha nga lang daw ng SMB ang serye na yan dahil sa overtime game, but still definitely talagang nahirapan nga raw sila dito na itawid ang game 2 series nila. Kundi nga lang dahil sa tira na to ni CJ Perez maaari nga raw na nasulot pa sila ng Ginebra San Miguel, and no doubt na sa game 2 na nangyayari hawak pa rin nga raw ng Gene Kings ang high scoring game. Buruin mo, meron silang 45% shooting from the field at 53 to 42 overall rebounds. Kaya nga even nga raw na tinalo nga sila dito ng SMB, naabot pa rin ng Gene Kings ang satisfaction sa game na yan at mas nakuha pa nga raw nila dito ang sistema kung paano nila madodomina pagdating sa depensa itong SMB. Kaya pagpasok ng game 3 nakita natin ang malaking pagbabago nga raw ng Gene Kings pagdating sa defense. Kumuha sila ng 2-man defense para pigilan itong si Fajardo at matinding box defense naman para mapigilan sa pagiging dominante pagdating sa ilalim nga raw itong si Fajardo. And very successful ang bagay na yan na ginawa nitong si Coach Tim Cone. At ayon nga dito kay Coach Tim na pagdating sa matinding depensa and playoff defense nila masasabi nga raw na ito ang naging susi nila para makuha ang game 3. At isa sa mga inasahan nga dito ng Gene Kings to take this game 3 itong si Stephen Holt and RJ Abarientos na inasahan itong si Coach Tim na magbibigay ng magandang reinforcement pagdating sa opensa. Isa pa yung hustle nitong si Thompson pagdating sa rebounding efforts. Aguilar and Ahanmisi na kumuha nga ng front defense dito kay JMF at pinangunahan nitong si Brownlee naman ang game with 30 points. Laking bagay nga raw ngayon ang ginawa nitong si Coach Tim Cone na ibalik ang signature movement ng Gene Kings pagdating sa mga outside shooting at triangle defense na pinagana nila sa game na yan. Biruin mo may 34 out of 41 shooting from 2 ang Gene Kings, samantalang 22 out of 34 naman sa SMB at nakuha nila ang 42% shooting from 3, samantalang 5 out of 19 and 26% lang naman ang nakuha ditong shooting from 3 ng Gene Kings. Kaya nga raw nabawi nga raw dito ng Gene Kings ang serye pagdating sa perimeter and off-ball offense nila at playoff defense na ginawa nga raw nila sa serye na to para pahirapan ang San Miguel Beermen. Although nakuha nga raw dyan ng SMB ang shooting from 3 pero hindi naging sapat yan para pigilan nga raw ang pagiging dominante ng Gene Kings. At itong import nga lang nilang si EJ Anosike ang kumuha ng double-double with 30 points and 10 rebounds sa game na to at malaki nga raw talaga ang problema na kinaharap ngayon ng SMB pagdating dito kay JMF na inamin na talagang grabe nga raw ang pagod nito mula sa 2 weeks game nila sa quarterfinals at ngayon nga nagbabawi nga raw ngayon sila at naghahabol sa team ng Gene Kings sa semifinals. Ang 33 minutes of playing time itong si JMF every game ng SMB at di nakakapagtaka nga raw na pagdating ng 4th quarter o overtime game di nakakapagtaka na mahirapan na nga raw to pagdating sa ilalim, lalo't lahat naman ng player may limitasyon pagdating sa loob ng court, lalo't wala nga raw kapalitan itong si Fajardo sa ilalim dito. But still nagawa pa rin nga raw nitong maging dominante pero nakita natin na hindi nga naging sapat ang laro nitong si JMF. At naging successful nga raw ang strategy dito ng Gene Kings at nagawa nilang pigilan itong si Fajardo at nakagawa nga lang ito ng 12 points sa game 3. At nakita natin ang bagsak na depensa ng SMB pagdating sa ilalim. At masasabing nagawa nga raw ngayon ng Gene Kings na mapigilan ng SMB pagdating dito kay Fajardo at successful nga raw ang ginawa nilang strategy pagdating sa depensa na nangyari sa game 3. At ang tanong nga raw ngayon kung magagawa pa nga raw ba ng SMB na makuha ang serye sa game 4 at maibalik ang pagiging dominante nitong si Fajardo sa ilalim at paano nila makakounter ang defense strategy na ginagawa ngayon ng Gene Kings sa kanila. And kung isa ka sa panatiko sa liga ng PBA at iba pang mga teams, even players, mag-comment down ka na at patuloy na suportahan at ishare ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo mga quiz. Peace out.